Kanina pa palakad-lakad si Benedict sa harapan ng operating room. Masyado na kasing nag-bleed ang asawa niya, kaya need ng cesarean section. Pero mahigit 2 oras na, hindi pa rin lumalabas ang doktor na nag-oopera kay Kyla. "Bod, can you please sit down?" Abay kami na ang nahihilo sa iyo site sa kanya ni Galen. Kaya pinanlisikan niya ito ng mga mata. "I can't help it. Nasa loob ang asawa ko. At hindi ko alam ang nangyayari, if okay lang ba ang mag-ina ko doon o ano?" He frustratingly said. "Ba't kasi hindi ka pumasok sa loob kanina, at ikaw na lang ang nag-opera? Di sana hindi ka nagkakaganyan di ba?" Wika naman ni Hans. Lumamlam ang mga mata niya, bago sumagot sa kaibigan. "I just can't, hindi ko kaya cause I'm scared." Malungkot na saad niya sa mga ito. Ang pinakamagaling na doktor na si Benedict Adson, ay natatakot mag-opera. "Is that for real?" Pang-asar naman ni Theron. "Shut up." Singhal niya dito. Pero tinuwanan lang siya ng mga kurimo, hype lang talaga. "Just relax, malakas ang baby Kyla natin at si baby, Bod, kaya ikaw lakasan mo din ang loob mo," wika naman ni Seb na ikinanguso niya. Tiningnan niya ang mga ito isa-isa. "This is my first time na makitang mangganganak ang asawa ko, she gave birth to Brenna far away from me, kaya bago sakin ta. Yeah, may mga naopera na ako, may pinaanak na ako tulad ng kay Baby Lynn, but this time, this is different. Mahirap at natatakot ako para sa asawa ko, so you can't blame me if I am acting like this," sabi niya sa mga ito. Marahang tapik naman sa balikat ang ginawa sa kanya ni Galen. "We feel you, Bod. Pinapalakas lang namin ang loob mo, sorry na," wika nito pero nakangisi naman, kaya hindi niya alam kung seryoso o ano. Pampalakas pala ng loob ang pang-aasar ng mga kurimo. Rinig naman niyang sabi ni Theron. He was about to utter his word, nang magsipagdatingan na ang mga minion girls niya. Kaya hindi na niya naisatinig pa ang sasabihin niya, sana dahil nauuna na naman magngangawa ang baby brat nila. "How's Kyla?" Tanong agad nito nang makalapit sa kanila. "Nanganak na ba?" Tanong naman ni Lina, at akmang magsasalita din sana si Cleo at Ray, nang pigilan na niya. "Time's up muna, kakarating nyo lang daming question agad." "Oh," daing ni Benedict nang batukan siya ni Jewel. "Brat ha, masakit yun. Reklamo niya pa dito. Gusto mo bangasan ko pa yang pangit na mukha mo eh. Nakakainista, ang ganda-ganda ng tanong namin, tapos ganyan ang isasagot mo." Singhal nito sa kanya na ikinangiwi niya, samantalang ang mga kurimo ay ngingiti-ngiti lang, at mga nakaupo na ang mga askal. "Asa na ang koli na yun, at babalatan namin ng buhay? Di ba girls?" Galit pang wika nito. "Wala na, tinira na ni Hans," mabilis na sagot niya. Kita niya ang pamimulag ng mga mata ng asawang si Rayhan. "Bakulaw, tinapos mo yung tao?" Tila shock na tanong nito kay Hans, na mabilis namang tumayo, at inakbayan lang ang asawa sabay pisil sa tungki ng ilong nito. "Liit, he's not a human, he's an animal, a very dangerous animal, kaya kailangan niya nang mawala, baka madami pang mapinsala." "Okay po," nakangiti nitong sabi sa asawa. "Pero sana pinaisang sapak mo man lang kami. Sa lalaki na yun," nang gagalaiting sabi ni Lina. "Oo nga," sang-ayon naman ni Cleo. "Much better if we do not talk about that man, in front of Benedict and Kyla," singit naman ni Seb. "What important now is okay na ang lahat, wala nang masama, wala nang gagawa pa ng kasamaan. So we should move on." Seb added na sinang-ayunan naman nilang lahat. "But wait oldie Benedict, I am just worrying you know. Baka kasi nagka-trauma si Kyla remember, hindi pa siya magaling, then meron na naman nito, hindi kaya makaapekto itong mga nangyari sa kanya?" Jewel worriedly asked. "Actually, yan talaga ang isa pa sa iniisip ko, pero hanggat hindi pa natin siya nakikita at nakakausap, hindi pa ako makakapag-decide ng dapat gawin sa kanya." Sagot naman niya kay Jewel. "But I want your help guys, help me na malimot ng asawa ko lahat ng mga nangyaring ito, kung maaari sana, huwag na nating e-bring up pa sa kanya ito, lalo na ang pangalan ng lalaki na yon," pakiusap niya sa mga ito. "Hey, ganito lang kami but you can count on us Benedict pangit," saad ni Jewel, na ikinangiti niya. "Thank you sa inyo ng madami, ang dami ko ng pabor na hiningi sa inyo,
pero ni hindi pa ata ako nakakapagpasalamat man lang sa lahat ng iyon. Caught that. Putol ni Hans sa sinasabi niya. We are buddies. Laban ng isa laban ng lahat, remember, makita ka lang naming okay na at masaya, okay na kami doon, saad pa nito. True, isa pa ba kapag naningil kami, hindi mo kayanin ang hingiin namin, nakangiting sabi naman ni Seb. Katulad ba yan ng paniningil naming yacht sa'yo? Nakangisi niyang tanong dito. Ba't hindi ko alam yun? Taas kilay namang tanong ni Jewel, nanginitian na lang nila. Men's talk baby, Seb said sabay kindat sa asawa, na ikinarolyo ng mga mata nito. Sabay-sabay silang napatingin sa pintuan ng operating room, nang bumukas ito at iluwa ang kaibigan niyang doktor na si Chantel. Hey, how was my wife and baby? Tanong niya agad dito, nang makalapit na siya, isang malungkot na tingin naman ang isinagot nito sa kanya, bago umiling. Chan, don't you dare prank me, or else I will blow all your Kleenex. He warned. He saw his friend swallowed harder. I'm sorry Benedict, I did everything but your wife didn't make it. But the baby is fine and a healthy baby boy, malungkot na saad nito. No way. No, hindi ko matatanggap yan. Never. Nanginginig niyang sabi, hindi dahil sa galit kundi sa takot at sakit na nararamdaman, he felt his knees are shaken. He grabbed Chantel's shoulder and shake it, tell me that is not true. Tell me. Naiiyak na niyang sigaw dito. Bod. No. Hindi pwede. Sigaw niya sabay pasok sa loob ng operating room, ni hindi na niya narinig pa kung ano ang mga sinasabi ng mga kaibigan niya, dahil wala na siyang pakialam pa, kundi ang makita niya ang kanyang anak at asawa. Nangingilid ang luha ni Benedict, habang dahan-daang naglalakad sa kinaroroonan ng asawa niya, na ngayon ay natatakpan na ng puting kumot. Pakiramdam niya ay pinipitpit ang puso niya sa sakit. Hindi niya lubos akalain na nangyayari lahat ng iyon. Okay na sila masaya na, kung hindi lang dahil sa lalaking yun. Ngayon lahat ng plano at pangarap niya, sa binuo niyang pamilya ay wala na. Ang pinipigil na luha niya, ay tuluyan ng nagsipaglaglagan nang makalapit na siya sa asawa niya, at nahawakan na niya ang katawan nitong nababalutan ng puting kumot. His hands are shaking, while taking off the white cloth that covers his wife's face. He cursed nang masilayan ang namumutlang mukha ng asawa, habang humahagulhol. I can't accept this. I really just can't. Please wake me up. If this is just a dream, he sniffed. Please wife wake up. Paano na ako ha? Paano na si Brenna at si baby? Ni hindi mo pa nga sila nakikita. Please come back to me, come back to us, he said while crying in pain, sabay halik sa noo nito. He cried and cried, hanggang sa pakiramdam niya wala na siyang iiyak pa. He is sitting down on the tile floor, habang nakayukyek at sisinok-sinok. Hanggang sa may tumapik sa balikat niya, at ang mga kurimo niyang kaibigan iyon. Ni hindi man lang niya namalayan, na nakapasok na pala ang mga ito sa loob ng operating room, kasama ang mga minion girls niya. Bod, tama na, tinig iyon ni Galen. Ni hindi man lang niya tinitingnan ang mga ito. Ayaw niya magangat kasi ng tingin. Hey, that's enough buddy, we know how painful it is. Pero alam naman natin na lahat ng nangyayari ay may rason diba, sabi naman ni Seb. And always remember that, we are here for you bud. Saad naman ni Theron. Na tila sadya pang pinutol ang sasabihin, at huminga ng malalim bago nito itinuloy ang sinasabi. We are here for you bud always, para tawanan ka, dahil ang pangit mo talagang umiyak bud, pang-asar pa nitong sabi, kaya naniningkit ang mga mata niyang inangat ang tingin dito. He forgot his word that he was about to utter, when he saw all the smile of the Kurimos, and worst kasama pang mga nakangiti ang mga minion girls niya, he cursed. What's the meaning of that? He asked in a serious tone. But his buddies, tinuwanan lang siya ng mga ito, sabay hila sa kanya, para tumayo at hinarap siya sa higaan ng asawa niya. At tila gusto niyang pumalaho ulit ng iyak, nang makitang nakangiting mukha ni Kayla ang nasa harapan niya ngayon. It's a prank. Halos sabay-sabay ng mga itong sigaw. Ina nyo. Hey! Antad ni Kayla sa kanya, na hindi niya namalayan na nakatulala na lang pala siya sa asawa niya. I'm alive,
still pretty and still loving you deeply, nakangising sabi pa nito, na ikinangiti na din niya, habang tumutulo ang mga luha niya sa mata. Yes, he is crying, nakakabakla, but he doesn't care. He is crying and that's because of happiness that he feels right now. Hug me please, Kayla pleaded na agad naman niyang sinunod. Oh God, thank you, pasasalamat niya habang hinahalik-halikan ang ulo nito. Tell me that I am not dreaming wife, this is all. He winced nang may bumatok sa kanya. Kaya mabilis siyang kumalas sa pagkakayakap sa asawa, at inis na nilingon ang bumatok sa kanya. Who did that? Me, taas agad ng kamay ni Lina. May angal ka ba Benedict? Sabat naman ni Jewel, that made the Kurimos chuckled. But stopped when he gave them a deadly gaze. Umiling-iling na lang siya. Oh real na yan ha, you're not dreaming pangit. Reihan grinningly said. Next time kasi don't ask those questions, para di nasasaktan, saad naman ni Cleo. Benedict breathed heavily. Kung pwede lang niya tirisin ang mga minions niya pero syempre hindi niya gagawin yun. Mahal niya ang mga ito, kagaya na lang ng pagmamahal nito sa kanya, sa asawa niya lalong-lalo na sa anak nila ni Kayla. Ngingiti na sana siya nang bigla siyang may maalalang itanong. Teka lang, sino ang may pukanan ng prank na to? Nakasimangot niyang tanong sa mga ito, na tila ayaw naman magsipag-sagot. Me, biglang sagot ng asawa niya, kaya kunot noon niyang nilingon ito. You, yeah me, why? Balik tanong nito sa kanya. Talagang ikaw pa ang nakaisip ng kalokohan na ito wife. Hindi ko inakalang ang misis ko, at may kalokohan din palang itinatago ha. Aha, titango-tango nitong sabi, sorry my mister, peace na, pa-cute nitong sab, sabay taas ng isang kamay, at nag-peace sign. Silly, he said then pinched Kayla face. Wait, di ba nasis ka? How come? Don't tell me. Sorry again for that, normal delivery po, agad na sagot nito. Me and your bodies asked your doctor friend to tell you those white lies, pa-cute na sabi nito. White lies, halos mamatay-mete na ako kakaiyak, noong that you're gone wife. Talagang nakipagsabuatan ka pa sa mga Kurimo na ta. Saad niya sabay baling ulit sa mga Kurimo, na tila nagpipigil ng pagngiti. Sapakin niya kaya ang mga ito. They wanted to see you crying, hahaha that's why, sorry my mister. Now they already know how ugly you are when you are crying, natatawa pang wika ng asawa. Gusto man niyang minus but he hold it, babawi na lang siya sa mga Kurimo very soon, ganti-gantihan na lang, and of course syempre ibang bawi ang gagawin niya sa asawa. Once pwede na, he said silently on his mind, while smile innocently. Ah, hindi ko gusto yang mga ngiti mo mister, taas kilay na sabi ni Kayla. Don't worry wife, magugustuhan mo din yan very soon, he smilingly said. Okay everyone tapos na ang role natin dito, let's leave them alone, saad ni Seb, na agad namang sinunod ng mga Kurimo, at minion girls niya. Mga siraulo talaga, you okay? Tanong niya sa asawa na nakangiti namang tumungo sa kanya. Ay arm, mabilis lang lumabas si baby. Sinadya talagang tagalan lumabas ng OR ni Doc, para isipin mong CS, hihihi and syempre para makagain din ako ng lakas, sorry mister ko. Hayes, kung di lang kita mahal na mahal, pinalo na kita sa puwet, nang hahabang nguso niyang wika dito. Saka mo na ako paluan sa puwet pag pwede na, she naughtily said. He couldn't help but to bite his lower lip. Bigla kasi siyang ininitan sa sinabi nito, iba kasi ang naging dating nun sa kanya, malabog lang Benedict. Kaya hindi na siya nakapagpigil, he grabbed his wife cutie face, and gave her a sweet kiss on her lips, na agad naman itong tinugon, halik-halik na lang muna pansamantala. Saka na ang rambulan pag pwede na.